So mga sangkay, isang post ngayon ang viral sa social media kung saan naalala ng maraming Pilipino si Pangulong Ferdinand E. Marcos, yung tatay ni BBM. Bakit kaya mga sangkay? Pag-usapan po natin. Alright, so viral po ito ngayon sa social media mga sangkay na pag-uusapan po natin kasi bigla pong naalala ng mga Pinoy si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil po sa nangyayari ngayong oil crisis. Marami po kasi ang hindi nakakaalam tungkol sa storya na to mga sangkay, especially sa paksa na ating pag-uusapan ngayon. At ngayon, pag-uusapan po natin nang sa ganun, marami pong mga Pilipino ang mas makaalam pa at mas malinawan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo, padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo na po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay, comment down below, #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para siyempre magkakilala po tayo. Ngayon mga sangkay, ito. Ito yung post na nag-viral. Ayan. Noong panahon ni Marcos, pag-aari ng gobyerno ang Petron. Actually, post ko po ito mga sangkay. Nagulat po ako kasi tingnan po ninyo yung reaction. 28,000. More than 28,000 reactions. Meron pong 7,000 comments at 5.4 thousand shares. Sobrang dami. So anong meron sa post na ito mga sangkay? Marami kasi sa mga Pilipino ay nagulat sila na ang Petron pala noon ay pagmamayari ng gobyerno ng Pilipinas noong panahon po ni Ferdinand E. Marcos. Kaya nga lang, ang nakakalungkot na kwento tungkol po dito mga sangkay, after po ni Apu Lakay, after po ni Ferdinand E. Marcos, nagkanda loko-loko na ang Pilipinas, ibinenta sa mga private companies itong pag-aari ng gobyerno, kagaya po ng mga nagsusupply ng tubig at kuryente. At eto mga sangkay, eto naman, ang Petron mga sangkay, nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos, ito po ang tumatayong pinaka-mother of all oil companies sa Pilipinas. At kontrolado po noong panahon ni Ferdinand E. Marcos ang presyo ng oil, pati ang pagbibili, ang pricing ng fuel, kontrolado pang ng gobyerno po natin mga sangkay sa pangunguna ni Apu Lakay. Ngayon, eto basahin ko na lang mga sangkay itong ipinost ko kung saan nag-viral. Bakit kasi walang malawak na oil reserve ang Pilipinas? Exactly mga sangkay. 'Di ba? Wala pong malawak tayong oil reserve sa Pilipinas. At ang problema po dito, hindi po gumawa ng aksyon yung marami sa mga leader ng ating bansa. Mga naging presidente after Ferdinand E. Marcos. Wala po naging aksyon. Yung mga sumunod kay Apu Lakay. Di sana mga sangkay, ngayon pong mayroon pong oil crisis, 'di ba? Mayroon pong malaking problema ang buong mundo. Di sana kontrolado ng gobyerno yung presyo ng oil, 'di ba? Kasi ngayon talaga, let's be honest, guys. Niloloko po tayo ng maraming mga kumpanya ng oil sa Pilipinas. 'Yun po ang realidad. Biruin mo sa ASEAN, tayo po yung may pinaka malala, no? Na pagtaas ng presyo. Paano nangyari 'yon? Diba? Sinasamantala po tayo. At hindi po yun makontrol ng gobyerno. Bakit? Malalaman nyo ngayon. Walang ginawang programa o proyekto kasi for oil reserve ang mga naging pangulo ng Pilipinas. So patunay lang talaga mga sangkay na pagkatapos ni Ferdinand E. Marcos, wala nang matinong politiko. Puro politika na lang ang inaatupag. Tama o hindi? Totoo yun, mga sangkay. Yung ibang bansa gaya ng Japan, ito, talagang real talk, mga sangkay. Yung ibang bansa gaya ng Japan, may oil reserves sila na kaya pong tumagal ng almost 1 year.
Tapos tayo mga sangkay, anyari? 'Di ba? Noong panahon kasi ni President Marcos Sr., ang Lodi natin, mga sangkay. Ako mga sangkay, Lodi ko talaga ito pagdating sa pamumuno. Napakatalino. May mga antay dyan, pero bahala kayo sa buhay nyo kung antay kayo. Pero ito, mga sangkay, atin ang Petron. Noong taong 1973, pagmamayari ng pamahalaan ang Petron Corporation sa ilalim ng Philippine National Company or PNOC. At ibinenta ito yung bad news mga sangkay, ibinenta po ito ni Ramos sa private company. At ito po ay Saudi Aramco noong 1994. Ang malaking bahagi nito hanggang sa nawala na talaga sa gobyerno, itong Petron. Isipin nyo mga sangkaya, kung nasa atin pang Petron, di sana hindi po tayo lalamutakin ng pagkataas-taas na presyo ng oil na kinukontrol po ng mga private sector. 'Di ba? Idagdag pa natin, maliban po sa pagbebenta sa Petron, mga sangkay. Noong 1998, nagkaroon po ng batas. Ito po ang deregulation law. Panahon din po ni Ramos. Alam nyo kung ano mayroon dito? Ito po yung nagtanggal, no? Ito po yung nagtanggal sa kontrol ng gobyerno pagdating po sa pag-purchase, pagbili ng oil at fuel pricing. So, anong nangyari? Dahan-dahan po tayong kinakain ng sistema. Pinamigay kasi sa kontrol ng mga private company ang presyohan ng oil. So, nangyari mga sangkay? Ayun. Ang Pilipinas, ngayon, hindi po makontrol ng gobyerno ang presyo ng oil. Dahil po dito sa deregulation law noong 1998. Yun po yung nangyari mga sangkay. Ang Petron noon, mga sangkay, gaya ng sinabi ko, ito po yung tumatay yung pinakamataas na oil company sa bansa dahil ito po ay nasa gobyerno. Imagine niyo to mga sangkay. Kinig kayo. Kung walang deregulation law at nasa atin pa ang Petron, hindi sana basta-basta makakapagsamantala itong mga oil company sa bansa pagdating sa presyo. Plus, may oil reserve pa. Di wala sana tayo ngayon sa National Energy Emergency. So dahil po sa post na ito, biglang na-realize po na maraming mga Pilipino ang kahalagahan ni former President Ferdinand E. Marcos. Hawak po ito ng Pilipinas noon mga sangkay, itong Petron. Isipin nyo kung nasa atin pa to, hindi makakapag basta-bastang pang-aabuso itong mga malalaking oil company sa panahon po natin ngayon. Lalong-lalo na kung wala pong deregulation law kasi makukontrol pa po ng gobyerno natin ang presyohan ng oil, mga sangkay. Ngayon kasi inaabuso ang mga Pilipino. Totoo yan mga sangkay. Inaabuso po tayong mga Pilipino ng mga oil companies sa bansa. Ngayon, mga sangkay, di ba? Nalaman ng pamahalaan natin na sukdulan pala ang pagmamanipula sa presyo ng oil. Imagine niyo to mga sangkay sa ASEAN, no? Sa ASEAN countries. Dito sa Asia, tayo ang may pinakamalalang patong sa presyo ng oil. At ang pagkakaalam mo sa buong mundo pa eh. Ganon tayo pinagsasamantalahan ng mga oil companies sa Pilipinas. So kung ang Petron ay nasa pamahalaan pa ng Pilipinas, mga sangkay, at hawak po ito ng gobyerno, malamang hindi po nila ito basta-basta magagawa. Lalong-lalo na kung wala pong deregulation law noong 1998. Kaso mga sangkay, after po na Apulakay, anong nangyari? Binitawan po ito, pinagbebenta sa mga private companies. Actually, hindi lang Petron, marami pa po mga sangkay. So eto pa ang matindi mga sangkay. Ang Bataan Nuclear Power Plant na pinagawa noon ni Pangulong Marcos. Naaalala to ng mga Pilipino. Bakit? Kasi nga po, ngayon may tinatawag po tayong National Energy Emergency dahil po dito sa oil crisis. Itong Petron mga sangkay, noong 1973, pagmamayari po ito ng ating pamahalaan, mga sangkay. At itong Bataan Nuclear Power Plant, pinagawa ito
ni Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil po noong 1970s, nagkaroon po ng oil crisis. So, doon nangyari mga sangkay ng ideya niya na hindi tayo dapat dumepende sa oil. Pagdating po sa supply ng kuryente, kailangan mayroon tayong sariling nuclear power plant. So ngayon, anong nangyari? Ang Bataan Nuclear Power Plant naging tambay, tenengga ni Corazon Aquino. At yung mga sumunod ng presidente, up to now, mga sangkay, from Cory Aquino, up to now, hindi po pinaandar itong Bataan Nuclear Power Plant. Siguro yung mga una mga sangkay, ilangin na lamang po natin, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Erap, Gloria, Noynoy. Wala pong ginawa mga sangkay na aksyon. Bakit? Inuna kasi ang pamumulitika. Pinulitika ang ating bansa. Napaglaruan tayo mga Pilipino. Kaya ngayon mga sangkay, sa totoo lang nakakapanghinayang ang lahat. After Ferdinand E. Marcos, naging basura ang sistema sa Pilipinas. At tayong lahat ngayon, mga kababayan, ay apektado. So isipin nyo to mga sangkay. Kung nasa atin pa ang Petron, tapos walang deregulation law, tapos may oil reserve, nako, edi hindi masasabutahe, hindi po paglalaroan tayo ngayon mga sangkay pagdating po sa presyo ng oil. Kita nyo ngayon, punta kayo sa mga oil station. Di bang lala ng oil prices? Yung oil prices doon, mga sangkay, sobrang, sukdulan na. Ang lala po talaga. Pinakamalala po tayo sa buong mundo, mga sangkay. At ngayon, naaalala si Apula kayo ng mga Pilipino. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.